Hi mga mi! Magandang araw! It's me again, your Miss Mello. I'm back! So, ayan na nga. Ikukwento ko sa inyo yung story behind ng cake na to. Itong cake na to is in-order siya sa akin last time na vacation leave. Nasa Bicol ako that time. So, si client ko, nag-chat siya sa akin. Tapos, eto pa mga mi, ang tagal ko talaga mag-reply. Super, siguro mga kinabukasan ako nag-reply o kaya nasisin ko siya pero hindi ko siya ma-reply kasi yung cellphone ko, hindi ko siya laging hawak. Lagi siyang hawak nung anak ko kasi lagi niyang hinihiram. Lagi siyang nanonood ng YouTube. Ang hilig niya kasing manood ng YouTube. So, ayun na nga si Kylie or kaya si Kaiser madalas yung may hawak. So, yung unang order niya dyan sa akin, ang inquiry niya is kung magkano yung magpagawa ng money bouquet. So, syempre, hindi ako makapag-decide ng price kasi lagi kong tinatanong si client kung magkano ilalagay niya, ilang peraso yung bills, kung ano yung design. Saka pala ako magbibigay ng price kasi syempre mga mi, hindi naman talaga ako laging nagawa ng ganun. So, hindi ko talaga ma-estimate yung price. So, hindi pa ako makapagawa ng price list ko sa mga design para sa mga flower money bouquet with flower na ginagawa ko. Kaya, puro pera lang. So, ayun na nga. Tas, after a day, nagbago yung isip ni client. Sabi niya sa akin, Miss Melo, kung money cake na lang kaya, magkano yung price mo sa mga ganitong money cake? Tas ito yung lalagay, tas ganito lang siya kalaki. So, nagbigay ako sa kanya ng option ng size, tapos kung magkano yung pricing. Tas ang request niya dyan sa akin is kung may cupcake, magkano din. So, nag-usap kami, ganyan. So, akala ko talaga, nag-i-inquire lang siya, pero go niya pala agad. So, ibig sabihin, sure buyer siya, sure client. So, dahil nga nasa Bicol ako, nag-iisip pa ako kung i-grab ko ba siya, ikukunin ko ba yung order niya o hindi. So, hindi ako nag-commit agad. Pero dahil parang yung mga reply ko is oo na siya, so, kinuha ko na kahit nasa probinsya pa ako. Hindi pa nga ako sure kung luluwas agad ako or hindi. Then, ang nangyari, nag-extend pa ako ng 1 day ng leave. So, meron nila akong 2 days bago yung, bago yung delivery time para sa cake. Pero kaya naman kasi sabi ko, ay, maliit lang din naman yung cake na gagawin ko. Kaya na rin naman siguro yan kahit within, 1 day or bukas na yung pick up, ngayon ko gagawin. Kahit may duty pa rin naman ako sa work, sabi ko, kaya pa yan. Pero ang nangyari mga mi, pag uwi ko galing probinsya, papunta dito sa Maynila, OMG, grabe yung pagod, yung alam mo yung parang patang-pata yung katawan ko. Sabi ko, oh my God, dapat pala hindi ko siya tinanggap. Pero dahil natanggap ko na siya at para hindi ako mapahiya sa client ko, pinush ko talaga siya mga mi. So, ayan na nga, back to cake na tayo. Ang order niya sa akin cake dyan is sabi niya, dahil favorite ng mama niya yung color red, lagyan ko ng more on color red daw yung cake natin. So, nanghingi rin ako sa kanya ng ideas kung anong gusto niya. Di ba nga mga miss, sinabi ko sa inyo, hindi talaga ako marunong gumawa ng flower, yung pinapipe, yung mga rosette, ganyan. Kaya yung minsan gawa ko sa mga design, super simple lang kasi hindi ako marunong mag-rosette. Hindi ko alam kung hindi ko siya makopya-kopya or magawa. Siguro may mga technique dyan na kailangan gawin, hindi ko lang talaga siya mapag-aralan. Hindi ko alam kung bakit, hirap na hirap talaga ako. So, ayan na nga, yung gawa natin yun is money bouquet nga, di ba sabi ko sa inyo. Nagkaroon pa ako ng katangahan, mga mi. So, sabi ko, ay, gawin ko na yung, yung pera, i-insert ko na siya isa-isa. Tapos, idikit ko na rin yung happy birthday cake topper. Para kako, kapag pinul siya, mas maganda at mas steady yung pagkakadikit ko ba. Hindi siya basta-basta matatanggal. Ang ending mga mi, hindi ko na-realize na kailangan mayroon pa pala siyang cake sa ibabaw. So, paano ko siya ilulusot? Kung malaki yung bilog, o diba? So, ang nangyari, tinanggal ko ulit yung happy birthday cake topper. Then, naputol ko siya. So, ang ending, naglagay na lang ako ng maliit na stick para magdikit sa cake. Pero mga mi ang nangyari, sabi ko sa client ko, ma'am, pag pinul mo po yung cake, dun po sa pinaka-stick. Ang nangyari nga, nahiwalay pa rin yung stick sa pera. So, ayan, dinukot niya na lang daw yung pera at hinatak niya na lang para sa mama niya. So, ayan na mga mi, ginawa ko dyan is more on red yung side. In-airbrush ko na lang yung cake kasi nga, para ma-achieve ko yung color red. Kasi ang nangyari, pink lang siya. So, ang size natin ng cake dyan is ano nga bang size niyan? 7 by 4 mga mi. So, ayan, artificial flower lang po yung nilagay ko dyan. 'Di ba ang ganda sa tingin nyo? Pwede na, 'di ba?
Dahil hindi nga tayo marunong gumawa ng rosette, so ayan, artificial flower na lang. Ang ganda naman ng ano niya, 'di ba? Mga design with ano siya, with trajes siya na color white, o 'di ba, pearl. Then yung cupcake natin, super sinimplihan ko lang. Then nilagyan ko na rin siya mga nag-trajes para gumanda rin. Kasi may mga effect siya sa akin na, ay, parang kulang, ay, parang bitin. So, ayan. Then, ang pag-ano ko rin pala dyan, pag cover is ako lang talaga lahat, mga mi. Lahat siya ng proseso, ako lang gumagawa. Kaya gumagawa ako ng paraan na mas mapabilis siya para sa akin na wala akong katulong sa paggagawa. So, ayan yung cupcake ko. Nilagyan ko rin siya ng mga sticks sa taas para hindi dumidikit yung pinaka-cover natin. So, ayan, ganyan ko siya binabalot, isa-isa. Tapos, nung pipick upin na pala mga mi yung cake, di ba nasa third floor kami, so, kailangan ko siya ibaba. Cake sa left side ko, tas cupcake sa right side ko. Tas, bababa ka ng di ba, from third floor to ground floor. Then, pagbukas ko ng pinaka main gate namin, OMG mga mi, na mali ako ng hakbang. Yung pa ako na una pang bumaba sa isa pang hagdanan sa halip na 1 step lang, naging 2 step. Buti na lang talaga, hindi nalaglag yung cake. Sabi ko pa, oh my God, yung cake! Inuna kong isipin yung cake mga mi, kasi yung pa ako na natapilok na sa gilid. Buti na lang talaga hindi namaga. Pero, ang pinakamaganda doon, yung pagbukas ko ng door, nandun na agad yung client na magpipick up. O, diba? Ang galing talaga. Hindi nahulog yung cake. Kasi kung nahulog yung cake, mga mi, uulit talaga ako. So, diba? Doble pagod, gasto, saka na kaya kay client na nandun na sa may pintuan mismo na pipick up, masisira pa yung cake. So, ayan na nga. Ano pa ba sasabihin ko mga mi? Ano na ako, no? Super haba na ng story time ko. So, ayan, ganyan ko talaga siya binabalot, mga mi. Ginagamit ako siya ng plastic cover. So, ayan, ang ating cake ay papunta po ng Quezon City. Pero yung umorder sa ating taga Valenzuela, thank you so much! Bye! Love you!